balita at impormasyon. Magkasama, magkasangka. Doble paglilingkod ng tamang balita at tamang impormasyon. Dapat talaga nakatandem na to. Makinig ng live sa DWIZ. Naka-live din sa DWIZ Regional Integrated News. Panoorin ang live sa Aliw 23 at i-follow na sa social media DWIZ Facebook at YouTube. Tandem nina David at John. David Oro at John Ibanez. Magkakabal na pagseserbisyo sa bayan. Hatid ang mga balita na bagong-bago. Hindi OA. Diretsahang pagbibigay ng kailangang impormasyon sa bayan. Tandem nina David at John. Hatid ng nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. DWIZ. Narito na ang headline sa inyong nag-iisang tandem ngayong araw ng Lunes, ika-19 sa buwan ng Pebrero 2024. Tandem! Halos 80% ng mga Pilipino hindi kontento sa hakbang ng pamahalaan kontra inflation ayon sa survey. Tandem! Presyo ng bigas nagbabadyapang tumaas sa gitna ng epekto ng El Nino. Tandem! State of Climate Emergency nakaamba sa Mako, Davao Region. Bilang ng mga namatay sa landslide, nadagdagan pa. Tandem! Mulat na magiging peligroso ang 100 peso legislated wage hike pinalagan sa Senado. Tandem! Pagbabalik ng bansa sa ICC, pinabura ng mayorya ng mga Pilipino ayon sa Okta Survey. Tandem! Sa balitang pangkalakalan, 6% paglago ng ekonomiya posible ngayong taon. Tandem! Sa balita sa ibayong dagat, sa gitna na nagpapatuloy na kaguluhan sa Israel, Gaza Nasser Hospital, wala nang pakinabang. Tandem! Sa showbiz, Janine Gutierrez at Paolo Avellino, hiwalay na nga ba? Tandem! At sa balitang pampalakasan ng tabayan ng report ni Anthony Suntay. Tandem! Nina David at John. David Oro at John Ibanez. Magkakabal na pagseserbisyo sa bayan. Tandem! Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita, John Ibanez. Sa ngalan ni David Oro, Drew Nasino. Tandem! At ngayon sa detalye ng mga nagbabagang balita, 75% ng mga Pilipino o katumbas ng 3 sa kada 4 na mamamayan ang hindi kontento sa mga hakbang ng pamahalaan para labanan ang inflation. Batay na rin ito sa isinagawang survey ng Okta Research mula 10 hanggang 14 ng Disyembre. Samantala, 6% naman ng mga Pilipino ang nagsabing kontento sila sa mga paraan ng pamahalaan kontra inflation, habang 19% naman ang undecided. Kung ikukumpara sa kaparehong survey noong October 2023, bumaba ang satisfaction rate ng mga Pilipino mula 14% sa 8% at tumaas naman ang dissatisfaction rate ng 11 points mula sa 64%. Sa tala ng Philippine Statistics Authority, bumaba sa 2.8% ang inflation nitong Enero mula sa 4.9% noong Oktubre, 4.1% noong Nobyembre at 3.9% naman noong buwan ng Disyembre. Tandem! May babambalita, posible pang tumaas ang presyo ng bigas kahit anihan na mula sa susunod na buwan bunsod ng El Nino phenomenon. Ipinalawanag ni dating Agriculture Secretary at kasalukuyang Federation of Free Farmers Cooperative Chairman Leonardo Montemayor, ito'y kung magiging matindi ang epekto ng El Nino sa bansa. Idinagdag ni Montemayor na maaaring maapektuhan ang volume ng supply ng bigas kung may masisirang mga palay. At kanyang binigyang diin na marami ng sakahang natutuyot dahil sa sobrang init at hirap na ang mga magsasaka sa tubig, irigasyon. Gayunman, iniulat ng grupo na kung sakaling hindi mapuruhan
ang mga palayan ng El Nino, maaring bumaba ang presyo ng bigas. Sa ngayon, nasa 49 hanggang 56 ang presyo ng kada kilo ng bigas. Tandem! Bilang sagot naman sa muling pagsipa ng presyo ng bigas, ipinagpatuloy ng Marcos administration sa Siquijor ang programang pamamahagi ng pinansyal na ayuda at libreng bigas sa mahirap na Pilipino kasabay ng bagong Pilipinas Serbisyo Fair kung saan nasa 50,000 residente ng lalawigan ang nakinabang sa one-stop shop na pagkakaloob ng serbisyo. Pinangunahan mismo ni House Speaker Martin Romualdez at mga opisyal ng Department of Social Welfare and Development sa pangunguna ni Secretary Rex Gatchalian ang paglulunsad ng Cash and Rice Distribution o CARD program sa Dugukanan at Kapitolyo ng Siquijor bilang bahagi ng BPSF sa lalawigan. Umabot sa 300 million pesos ang benepisyong naipamahagi sa lalawigan kabilang ang 117 million pesos na direktang cash assistance. Sa kautusan mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., sinabi ni Speaker Romualdez na umabot sa 3,000 residente ng Siquijor ang nakatanggap ng 2,000 pesos bawat isa kung saan 1,000 pesos mula rito ay naibigay ng cash maliban pa sa 25 kilo ng bigas na nabili naman sa murang halaga lamang na 1,000 piso kada sako. Tandem! Speaking of bigas pa rin, inaasahan namang bababa ang presyo nito ngayong nag-uumpisa na o paumpisa na ang anihan. Ito ang inihayag ng Federation of Free Farmers Cooperatives at nagsimula ng pumasok sa merkado ang mga bagong supply ng bigas. Gayunman, binigyang diin ng grupo na minimal lamang ang pagbaba ng presyo dahil sa posibleng pagbaba ng produksyon dulot ng El Nino phenomenon. Iginit pa ng grupo na ang pagbaba ng retail price sa 50 pesos kada kilo ay posibleng hindi maisakatuparan dahil ang farm gate price ay mahal. 31 pesos pa rin po ang kada kilo. Tandem! Samantala, nasa 4,000 magsasaka sa Western Visayas, Zamboanga Peninsula at iba pang rehiyon na nakararanas ng dry spell ang natulungan na ng pamahalaan. Kaugnay nito, ayon kay Task Force El Nino spokesman at Presidential Communications Office Assistant Secretary Joey Villarama, nakapagbigay na ang pamahalaan ng tulong sa mga nabanggit na magsasaka. Kabilang sa kanilang ibinahagi ang mga heat-tolerant seeds o mga buto na kayang tumagal sa init, mga hayop at maging tulong pinansyal. Tiniyak din ni Assistant Secretary Villarama na gumagawa ang Department of Agriculture at National Irrigation Administration ng mga paraan upang matugunan ang epekto ng El Nino dito sa bansa. Tandem! Samantala, nananatili sa mahigit 151 milyong piso ang halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura dulot ng El Nino phenomenon sa Western Visayas at Zamboanga Peninsula. Ayon kay Task Force El Nino spokesman at Presidential Communications Office Assistant Secretary Joel Villarama, 73% sa mga ito ay palayan, habang 6% ay maisan. Idinagdag pa ni Asek Villarama na hindi na maisasalba pa ang mga nasabing pananim, kaya naman nakatuon ang kanilang atensyon sa pagtulong sa mga magsasaka. Tiniyak din ng PCO official na makatatanggap ng tulong ang mga apektado mula sa Department of Agriculture at Social Welfare and Development, habang ang iba pang ahensya ng gobyerno ay magkakaloob din ng alternatibong paraan ng pagtatanim. Tandem! Samantala, namimiligrong sumirit sa 40 degrees Celsius ang temperatura sa Metro Manila at Northern Luzon sa susunod na linggo dahil pa rin sa epekto ng El Nino phenomenon. Ayon kay El Nino Task Force spokesman Joey Villarama, bagamat hindi nasusukat ang tindi ng El Nino, tiyak na magiging mainit ang panahon dahil ngayon pa nga lamang anya, medyo mainit na dapat namang malamig dahil sa hanging amihan. Bukod dito, sa ulat ng Pag-asa, maaari ring umabot sa 36.5 degrees Celsius ang temperatura sa buong bansa. Samantala, nagbabala naman ang opisyal sa publiko na mag-ingat dahil uso ang mga waterborne disease tuwing tag-init dahil sa kakulangan ng supply ng malinis na tubig.
Tandem. Kaugnay pa rin yan, 10 probinsya ang inaasang maapektuhan o 10 pang probinsya ang inaasang maapektuhan ng El Nino phenomenon bago matapos ang buwan ngayong Pebrero. Itong ibinabala ni El Nino Task Force spokesman at Presidential Communications Office Assistant Secretary Joey Villarama. Nauna nang inihayag ng Pag-asa na 41 lalawigan ang naapektuhan ng nasabing weather phenomenon. Kaugnay nito, ipinabatid naman ni Asek Villarama na binabantayan ng task force ang iba't ibang sektor dahil sa epekto ng strong El Nino na nararanasan sa bansa. Iniulat pa ni Villarama na nakapagtala na ng pinsala sa agrikultura sa Western Visayas at Zamboanga Peninsula regions na aabot na nga sa 151.3 million pesos. Batay ito sa datos ng DA hanggang nitong Pebrero 8. Aabot naman sa halos 4,000 magsasaka ang naapektuhan ng El Nino sa mga nabanggit na lugar. Tandem. Sa oras na 15:00 minuto na makalipas ay 6 ng umaga, tumanggap naman tayo ng pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Pagsasabatas ng Pangulo sa isinulong na Agricultural University sa Pampanga, pinagpasalamat ng dating Pangulo. Detalye mula kay Patrol 11, Tina Nolasco. Ikinalugod ni dating Pangulo at ngayon Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo ang paglagda ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Republic Act No. 11977 o pagtatayo ng Pampanga State Agricultural University sa Florida Blanca Campus. Layo na naturang batas na mag-alok ng short-term, technical, vocational, undergraduate at graduate courses kaugnay sa agrikultura, kung saan naatasan ang universidad na magsagawa ng mga pagsaliksik, extension services at production activities upang suportahan ang socio-economic development at progressive leadership sa lugar. Naniniwala si dating PGMA na malaki ang pakinabang ng itatayong universidad sa 6 na bayan sa distrito dahil karamihan sa lugar ay pag-asaka ang kabuhayan. Ayon pa kay Arroyo, patunay ang agarang pag-aproba sa nasabing batas ng pangako ng Pangulo na maghatid ng dekalidad na edukasyon sa kolehiyo at mapabuti ang buhay ng mga mag-asaka. Bukod pa rito, kumpiyansa ang dating presidente na lalago ang kita ng kanyang mga nasasakupan kapag nagkaroon na ng akses sa makabagong teknolohiya at research findings sa tulong ng mga estudyante. Ito si Patrol 11, Tina Nolasco para sa impina may todong lakas DWI. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Samantala, sa balitang tagtuyot pa rin, binigyang diin ng Task Force El Nino sa pangunguna ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang kahalagahan ng sama-samang pagsisikap ng mga ahensya ng pamahalaan upang mapagaan ang epekto ng matinding tagtuyot, partikular na sa sektor ng agrikultura sa bansa. Kabilang na niya rito ang pangangailangan na maipakalat sa publiko ang mga impormasyon kaugnay sa mga posibleng hakbang sa paghahanda sa nasabing panahon. Giit pa ni Secretary Gibo na kailangang ayusin ang mga pasilidad tulad ng mga tumutulong tubo upang maiwasan ang pag-aaksaya ng tubig. El Nino Platform ang inaasahang makapagbibigay ng mga napapanahong impormasyon at mga hakbang sa publiko upang makapagplano ng mga intervention o interventioning na panangga sa epekto ng matinding tagtuyot na dala naman ng El Nino phenomenon. Tandem. Patuloy namang nababawasan ang level ng tubig sa ilang dam, lalo sa Luzon, sa nakalipas na 24 oras dulot ng kawalan ng pag-ulan sa mga watershed dala ng epekto ng El Nino phenomenon. Batay sa dam monitoring ng Pag-asa, bumaba sa 208.20 meters ang water level sa Angat Dam mula sa 208.32 meters. Nasa 212 meters na ang normal water level sa nasabing dam na pinagkukunan, pangunahin po pinagkukunan ng supply ng tubig ng Metro Manila. Kaya sinabi ng Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS na kahit na may pagbaba o patuloy ang pagbaba ng antas ng tubig sa Angat, ay sapat pa rin ang supply nito o dito sa panahon ng El Nino dahil may iba't ibang sources
ng tubig na pinagmumulan sa kasalukuyan para isupply sa Metro Manila gaya ng Laguna Lake, mga ilog at tubig mula sa mga treatment plants ng Maynilad at Manila Water. Tandem! Mahigpit na nakamonitor ngayon ng Task Force El Nino sa iba't ibang sektor ng pamahalaan, partikular ang water, power supply at presyo ng mga pagkain. Ito'y sa gitna na rin ng banta ng malakas na epekto ng El Nino phenomenon na nararanasan ng bansa. Ayon kay Task Force spokesman at PCO Assistant Secretary Joey Villarama, mahigpit ang direktiba mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyakin ang food security, water at power supply at maging ang kalusugan ng mamamayan. Mayroon na anyang naiulat na pinsala sa agrikultura, sa bigas at sa mais, partikular sa dalawang rehiyon ng Western Visayas at Zamboanga Peninsula. Batay naman sa ulat ng State Weather Bureau, ang temperatura ay maaaring umabot sa 36.5 degrees sa Metro Manila at posibleng aabot sa 40 degrees sa Northern Luzon. Una nang iniulat ng task force na nasa 41 probinsya na ang apektado ng El Nino. Tandem! Pagday pa rin yan, hinihikayat naman ng El Nino Task Force ang publiko na iwasan munang gumamit ng mga inflatable pools upang makatipid sa tubig at maiwasan ang pagbaba pa ng level ng tubig sa mga dam. Ayon kay Task Force spokesman, Assistant Secretary Presidential Communications Office Assistant Secretary Joey Villarama, kung nais na makaramdam ng ginhawa sa katawan ay mas makabubuting uminom ng maraming tubig sa halip na magbabad sa mga inflatable pools na gumagamit ho ng mas maraming tubig. Inaasahan niya ang El Nino ngayong tag-init na magtatagal hanggang Hunyo. Bukod sa hindi paggamit ng mga inflatable pools, maaari ring limitahan ang tagal sa pagligo. Ang bawat maliliit na paraan ay makatutulong din sa supply ng tubig sa mga pananim na inaasang direktang maapektuhan ng matinding init. Paraan din ito ng Department of Agriculture upang hindi mapasok ng mga insekto, peste at iba pang mga peste ang mga pananim. Tandem! Ire-reserve ko sana tandem, Drew, yung aking reaction sa mga susunod na oras eh. Kaya lang, Inflatable pool daw. bakit yung inflatable pool ang inyong Hindi ba dapat tinututukan? Hindi yung ba mga dapat resort? yung mas malalaki? Mga resort. Oo, tsaka hindi ba natin nakikita yung hanggang ngayon yung mga paglabag at sobrang paggamit ng tubig ng mga golf courses? Golf course, yan. Yung mga sa car wash? Car wash. Diba? Car wash. Pero ang sinasabi naman nila, parang ang ginagawa raw doon sa car wash, hindi raw naman talaga marami ang nauubos sa tubig. Ang ginagawa lamang daw nila, nilalagyan nila ng motor para malakas ang pressure. Pero, hindi ako naniniwala ron eh. Kasi pag nakikita ko, pag nakikita ko yung pag nakikita ko kasi yung nasa mga car wash, parang imposibleng sa loob lamang ng isa-dalawang timba makapaglilinis ka ng isang pick-up truck. Napaka-imposible nun. Oo. Di ba? Biruin mo, ganun kalaki, lilinis mo. Kulang pa yun. Kulang pa yun. Anyway, siguro total napakasipag ni ASEC Joey Villarama. Siguro, isa rin siguro sa mga may mumungkahin natin ay titigan at muling tignan, i-monitor yung mga golf courses at saka yung Mga resort. And at the same time, yun nga, nasa industriya or nasa negosyo ng car wash. Alright, samantala, tiniyak ng pamahalaan na tutulungan ang libu-libong magsasaka sa Visayas, Zamboanga Peninsula at iba pang rehiyong apektado ng El Nino. Sinabi ni Presidential Communications Office Assistant Secretary Joey Villarama na halos 4,000 magsasaka na ang apektado ng tagtuyot sa mga nabanggit na rehiyon. Ayon sa Task Force El Nino, ang pamahalaan ay nagbibigay sa mga magsasaka ng heat-tolerant na binhi, mga alagang hayop at tulong pinansyal. Nabatid na bukod sa mga direktang intervention para sa kanila, nire-rehabilitate na rin ang mga irrigation canals at ang kanilang mga kagamitan para lalo pang matulungan ng mga lubang na apektuhang magsasaka. Una na nagbabala ang pag-asa na mas titindi pa ang init sa panahon sa mga susunod na buwan dahil pumasok na ang kasagsagan ng El Nino phenomenon. Samantala,
babala rin ng Pag-asa na ngayong 2024, posibleng maranasan ng pinakamainit na taon, lalo na sasabayan ng dry season, ang El Nino. Tandem! Speaking of El Nino, pinag-aaralan na ng lokal na pamahalaan ng Bayan ng Kawayan, Negros Occidental ang pagdedeklara ng State of Calamity bunsod nga ng El Nino. Ito ang kinumpirma ni Kawayan Mayor John Ray Tabuhara. Kaugnay sa dumaraming bilang ng mga magsasaka na umaaray dahil sa epekto ng dry spell. Maabot na anya sa halos 150 magsasaka ang apektado na matinding tagtuyot sa kanilang lugar, partikular yung mga nagsasaka po ng palay at mais. Kaugnay nito, lumobo na sa mahigit 7 milyong piso ang halaga ng pinsala ng tagtuyot sa nasabing bayan. Dahil dito inatasan ng alkalde, ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council, maging ang Municipal Agriculture Office na magbalangkas o bumalangkas ng guidelines na magsisilbing batayan sa pagdedeklara ng State of Calamity. Tandem nina David at John. David Oro at John Ibanez. Magkakambal na pagseserbisyo sa bayan. Tandem! Sa oras na 31 minuto na po makalipas ang ika-6 ng umaga, tayo po'y pinalad na hihingi po ng update sa isang lalawigan kung saan tandem draw, medyo nawala ito Nawala itong usapin na to. Pero muling nabubuhay, ano? Actually, pinasa doon sa, sa house, di ba? Sa, kung di ako nagkakamali, nasa second reading yung legalisasyon ng medical marijuana. Ito po yung ating pinag-uusapan, yung tungkol sa, sorry for the word yung gamit na sa salitang lansangan na OMADS, damo, or chongke. Alright, sorry. Ito po yung kaugnay sa issue ng legalisasyon ng medical marijuana. So mga katandem, tutok lamang po tayo dahil nasa kabilang linya na po natin si Kalinga Governor James Eduba. Governor Eduba, good morning po. Johnny Ibanez, Drew Nasino. Live na po tayo sa DWIZ at Aliw Channel 23. Gov? Good morning po, Gov. Hello. Hello, good morning. Sir David at Sir John. Good morning po. Drew at John po, Gov. Drew. Apo. Good morning Drew, po. Sir Drew. Alright. Una-una sa lahat, maraming salamat po sa pagkakataon dahil muling nabuhay itong kontrobersyal na issue ng legalization ng medical marijuana. Ano po ang reaksyon ninyo bilang isa sa mga pumapabor, actually nagsusulong, na maging legal ang paggamit ng marijuana bilang medikasyon? Go ahead, Gov. Maganda po yan. It's a good news to us. We've been pushing for this kasi it's been long overdue. Dapat na ho malegalize to para maging tama yung pagkaalam nila sa itong sa marijuana. Kasi ang alam nila lagi masama, kaya pati yung probinsya namin affected kasi pag marijuana immediately connected dito sa Kalinga, so tuloy ang pagtingin nila sa probinsya namin, which is not naman. Kayo po ba yung nabigyan na ulit ng pagkakataon na maimbitahan ng Kongreso sa kanilang pagdinig, Governor Eduba? Wala pa po, but we are expecting kasi parang may pinarating din sa amin na parang earlier message noon na they would like to invite us and would like gustong-gusto sana namin para may present din namin yung side ng mga dito sa amin, especially yung mga barangays na where the marijuana is being kung saan andun yung marijuana. Apo. Gov, sundutin ko lang bilang paglilinaw, ito po bang inyong isinusulong is in particular lamang sa paggamit bilang medical o medicine ng marijuana? Tama? Yes. Kasi iyon naman talaga yung dito sa amin kasi matagal lang ginagamit talaga pang sa mga maraming sakit, sa sakit ng tiyan, sa sugat, at saka mga iba pa. Kahit yung itong may problema sa sugar, na-observe naman daw na pag every morning na parang hinahalo tong
marijuana, in-observe nila pag nagpapacheck up, yung nawawala yung sugar nila, even sa blood pressure. So, ito, sa amin talaga, ang gamit talaga is pang medical. Okay. Kung ang epekto naman to ay magiging sa recreational later on, I think that will depend upon the government. Pero dito sa amin sana ang purpose talaga is for medical purposes. Opo. Gov, though ito ay nasa committee level pa lamang ho dyan sa mababang kapulungan ng Kongreso, meron pong ilan pong mga kumukontra, and of course, yung mga kumukontra po na yun ay mula po sa mga sektor ng medisina, mga ilan pong mga doktor sa pangunguna ni Dr. Tony Liachon. Last week, kausap natin si Doc Tony, sila po ay, kung ako nagkakamali, this week maglalabas po sila may ilalabas din silang statement na yung kanila kong pagtutol, sila po ay dudulog din po sa Kamara at sa mga kongresista. Anong reaksyon nyo rito? Meron pong mga challenges na kinakaharap ito pong isinusulong ho ninyo na legalisasyon ng medical marijuana? Siguro this will be proven by by research like for example, hindi lang naman ang Pilipinas ang unang siguro na mag-a-attempt na legalize to. Alam naman lahat ng tao sa Amerika. And ang pinaka-latest ay Thailand. So there are medical research naman na itong marijuana is maganda for medical purposes. Kung may mga ganyang grupo naman, siguro, bahala sila. Kailangan pa daw ho ng Gov, gusto ho nila ng mas malalim na pag-aaral pa bago ho tayo humantong dyan po sa sinasabing legalisasyon. Yun po ang kanila pong gusto. On the side sa medical siguro wala na sigurong problema, siguro sa control and sa the part of the government. Right. Control, okay. Control and management, regulation I should say. But alam mo, as I said, ang dami ng pangungopyahan yan sabi ko, hindi lang naman ang Pilipinas, America, European countries, ang daming gumagawa na yan. Alright. So ito kasi pag dinilay mo pa yan, kawawa itong mga kababayan namin kasi dito sa amin. Karamihan siguro sa mga preso dito sa Northern Luzon, even sa Manila. Laging may mga kababayan ako dyan dahil nahuli because they were in possession of marijuana. And sana kung malegalize na to, sana para mabalik sila sa mga pamilya nila. Gov Eduba, pasensya na pero in relation doon sa sinasabi mong may mga bansa nang nagpapatupad ng legalisasyon ng paggamit ng marijuana, nakarating po ako doon sa isang bansang binabanggit ninyo. Recent. Aprobado sa kanilang maski recreational. Ang problema, sa atin po sa Pilipinas, yung second-hand smoke nga lang po ng mga sigarilyo, iniaangal na pati po yung vape. So kung sakasakali pong maaprubahan ito as medical marijuana, siguro to follow na rin yung pagiging recreational nito Ang sa akin lamang po, Gov, hindi sa kumokontra ako, pero naranasan ko po kasi doon sa pinanggalingan kong lugar, kung halimbawa lumabas po ako sa isang kwarto o sa isang tahanan, wala pa pong isang kanto or 3 kanto yung nilalakad ko, mukhang high na ako sa epekto ng marijuana. Kasi nga, legal Bawat kanto, bawat sulok, pwedeng gumamit po ng marijuana. At ang matindi ron, sorry Gov Eduba, mga katandem, hindi lamang po yung normal na naaamoy nating usok ng marijuana na mabango, ang meron akong naranasan sa ibang bansa, meron pong ibang klase ng marijuana na ginagamit ng mga tao ron na parang nakakasulasok. May halo. So kung ganito po ang mangyayari, kung magkakasundo po na maging legal medical use and at the same time magkaroon ng push ng pagkakaroon ng recreational, hindi po ba magiging ganun din ang sitwasyon dito sa atin? Lalo pat alam naman ng marami, may mga kababayan tayong matindi ang pag-abuso sa anumang bagay. Gov?
yan siguro nga yung papasok ang control and regulation. And the government could do that. I've been to Japan, dun sa mga smoking, hindi mo naman, sa Japan kasi very strict sila eh. So may mga areas talaga na pwede. Alright. Yun, pag siguro yung kung saan-saan, yun siguro mga ipinagbawal. Siguro, yun yung titingnan ng gobyerno na sa batas na dapat yun sa control and regulation. Mahahandle yan. Okay. Speaking of control and regulation, ang isa pa rin po ditong challenge dito, Gov, ay kailangan po munang maalis sa listahan ng mga dangerous drugs itong marijuana. Paano hong ginagawa ho ng ninyo po, ng inyo pong kayo po bilang nagsusulong ng medical marijuana, paano ho natin kumbaga, siyempre aalisin mo pa yan. So, mahaba-habang diskusyon pa ito, Gov. Baka kailangan pa ng karagdagang batas pa rito. Totoo yan. At yun yung we've been mentioning this na yun sa decriminalization nitong so dapat talaga na even in this new law sana gagawin nila kung dapat decriminalize before illegalize. I-decriminalize na to yung kasi yung mere possession mo na lang okay. Parang criminal na eh. So they should look into this. Okay, pero sa magandang bagay, Governor Eduba, with your indulgence, suportado po na mismo ng Food and Drug Administration yung paggamit ng marijuana o cannabis, pero bilang gamot po lamang. Gov. Okay. Tama dito, sabi ko nga sa amin dito talagang noon pa talagang mga matatanda na sa amin, talagang ginagamit nila panggamot ito. At saka from childhood na nakita ko, wala naman naging naghuramentado, wala naman naging addict because of marijuana. Nung pumasok itong shabu, ito yung naging delikado. Okay. Pero sa amin dito, wala naman po ako nakitang baka depende lang po yung sa trip kasi alam ko may laughing trip, may sex trip, may food trip. Food trip pa. Di ba? Tama yun, ang alam ko lang music trip, food trip, at saka yung laughing trip, yun lang alam ko. Laughing trip, yung sex, parang hindi ko alam yun na. Kaya lang, again, alam po naman natin, Governor, na minsan yan, pati yung prescription drugs na kailangan ng tawag dito, ng prescription or ng doktor. Talagang naaabuso sa atin So talagang challenge po Aminado rin naman po kayo, Gov Eduba, na challenge ito if ever na magiging legal ito, Gov. Tama po yan. Usually yun yung natin sa mga Pilipino yung abuse sa lahat ng bagay. So we expect and then we are looking into na sana itong gagawin batas ay kasama na doon yung mga ganyan, especially in the regulation and control. At tama po ba na malaking tulong sa inyong industriya ito kung sakasakaling maging legal, Governor? Tama po yun because we're producing lahat naman pumunta, mga kano na pumupunta dito. They've been saying na this is the best grade, ang pinakamaganda. Yung maging tourist spot yung Kalinga dito sa marijuana. Yes. Oo. Pero Gov, sorry to interrupt, Gov. Yung inyo pong bayan, of course, kilala sa Kalinga, kilala sa marijuana. Sa inyo tingin, magiging leverage ho nito just in case na magtuloy-tuloy na itong legalisasyon ng medical marijuana? Ang pinaka-best kasi dito sa amin, parang natural na weed na to sa amin at saka yung grade pinakamaganda. So kayo magiging producer, Gov? Kayo ho magiging number one producer just in case na. And this will really help our farmers and they've been baka wala na magtanim ng palay dyan, Gov. Puro marijuana na lang. Baka wala na magtanim ng palay, puro marijuana na itanim. Di naman siguro kasi itong mga upper part lang po ng Kalinga meron ito. Dito naman sa lower part, ito yung for the rices because we are one of the
top 10 rice producing province in the Philippines. Ito sa lower part ng Kalinga, ito yung best, we are producing the best rice, yung Tabuk rice. May heirloom rice din kami, and this is being produced in our rice fields sa Upper Kalinga. But ito na is it's parang culture sa amin itong pagpo-produce ng heirloom rice. Alright. So I don't think so na this will be affected. It will even help our farmers. Alright. Gov, nasa iyo po ang pagkakataon. Baka may karagdagan ka pa pong mensahe sa ating mga kababayan, lalo na sa mga mababatas natin. Go ahead po. I think this is the right path the Congress is doing, and we have been pushing for this. Sana ho, tingnan din nila yung isang bagay na sana they will not push dun sa importation ng marijuana, kasi pag ganun yung gagawin nila, this will even if it defeat yung purpose dito, because we are doing this para matulungan natin yung mga farmers dito sa amin. So hopefully yung Congress, they will do the right thing. So we are looking forward to this, and we are looking to participate sa participation po namin. Okay. Thank you. So, Gob, okay lang sa'yo kung sakasakali maging marijuana capital of the Philippines ang Kalinga? Okay lang. Okay. Maganda yan sa tourism namin dito. Para naman, medyo mag-boom ang tourism namin dito. Alright. Okay. The high province Yes. of Fly High. Tama. Fly High, Kalinga. Pwede ba yan, Gob? The high Pwede ba? province, tama. Kasi mataas din kami probinsya. Mataas ang altitude namin dito. Yun lang. Alright. Sige, Gob. Good luck. At saka from time to time, bubulabugin namin kayo if ever magkaroon ng update dito sa issue na ito. Gov. Sige, thank you very much. Thank Salamat you po, for the Gov. Ingat po. Thank you, sir. Alright. Yan po mga katandem, si Kalinga Governor James Eduba. Very much willing, na maging... Fly High. Talaga. Kalinga. Yeah. Lugar ng marijuana. Fly High. Fly High, Kalinga. Matindi. Anyway, pero ang sa akin lang, nakalimutan natin banggitin. Kasi hindi lamang hinihitit yan Hindi lamang siya pinipiga, nilalagay din sa brownies siya. Brownies, Di ba? Nakatingin ka na ba doon? Oo. Sino ba yung nagdala nun? Nakalimutan ko na kasi... At saka, eto, huwag ko na aminin, baka hanapin ako ng PNP. Hindi pa legal Pero yan naman yung nangyari noon pa. Pinapadala kasi, di ba kapag may mga umuwi sa atin, sinabi mo. Di ba, ng mga balikbayan, nakatikim ako, sabi ko, parang kakaiba. Saka itong matindi tandem na grupo mga katandem. If ever na magiging legal yan, magiging magiging meron na silang kompetensya. Alam mo kung bakit? Sa Benguet at sa Baguio, dahil malamig ang panahon, ang tataba ng mga pananim dyan ng marijuana. Tsaka kung pagbabasihan natin yung mga ikangay nire-raid ng PIDEA at PNP, anti-illegal drugs, sa mga highlands yan sa mga bulundok. Kaya pala ang tawag nila doon, hayahay. Hayahay. Talaga? Hayahay. Fly Hayahay Kalinga. Pal na pagseserbisyo sa bayan. Tandem! Oras na 5 minuto na lamang bago mag-ikapito ng umaga, tayo'y muling tumanggap ng mga pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Investigasyon sa mga issue laban kay Pastor Kibuloy ipagpapatuloy ngayong araw. Detalye mula kay Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Ipagpapatuloy ngayon ng Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality na pinamumunuan ni Senator Risa Hontiveros ang investigasyon sa mga aligasyon ng pang-aabuso ni Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy. Pero hindi pa rin naharap sa pagdinig si Pastor Kibuloy. Hindi pa nalalagdaan ang sabi na laban dito, bagamat nangako na sa Senate President Juan Miguel Zubiri na pipirmahan ito. Ang kay Senator Hontiveros, bagamat nakaranas ng pananakot ang mga naunang tumestigo, pero mayroon pa rin mga panibagong witness na harap sa pagdinig. Una rito, sinabi ni Hontiveros na mayroon ding nagtangka na mag-testify na ang intensyon ay ipahiya ang committee, kaya nag-iingataan niya sila sa pagsusuri at pagtanggap ng mga testigo. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno, para sa DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tandem! Samantala, kaso ng cybercrime sa bansa bumaba noong nakalipas na buwan ayon
sa PNP ACG. Detalye naman mula kay Patrol 17 Jopel Peleño. Bumaba ng 40% ang kaso ng online scams noong January 2024 kumpara sa kaparehong panahon noong 2023. Pahayag ni Anti-Cybercrime Group o ACG Director Police Brigadier General Sidney Sultan Hernia na base sa kanilang datos bumaba ang kasong ito sa 624 nitong nakalipas na buwan mula sa 1,045 noong January na nagdaang taon. Sinabi ni Hernia na bunga ito ng pinaigting na cyber patrolling ng kanilang ahensya. Giit ng ACG official na sa ngayon pinalalawak na nila ang kanilang presensya sa buong bansa sa pamamagitan ng pagtatatag ng mga bagong tanggapan sa bawat rehiyon, probinsya at distrito, kaakibat ng paglalagay ng cybercrime desk sa mga himpilan ng pulisya. Tuloy-tuloy din aniya ang ginagawa nilang pagkasanay upang mapalakas ang kapabilidad ng mga pulis laban sa cybercrime. Hinikayat naman ni Brigadier General Hernia ang publiko na patuloy na makiisa at suportahan ang PNP sa pamamagitan ng aktibong pagsumbong sa kanilang tanggapan hinggil sa cybercrime upang agad na maaksyonan. Ito si Patrol 17 Jopel Peleño. Para sa impilang may tono lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tandem! Samantala, presyo ng gulay sa merkado patuloy ang pagbaba. Detalye mula kay Patrol 30, Jelly Mendez. Bumaba ang presyo ng kada kilo ng mga gulay sa ilang pamilihan sa Metro Manila. Sa pag-ikot ng DWIZ sa Marikina Public Market, nasa 60 pesos hanggang 70 pesos ang kada kilo ng pulang sibuyas, 60 pesos ang kada kilo ng puting sibuyas, 20 pesos hanggang 40 pesos ang per kilo ng talong, 65 pesos ang kada kilo ng kamatis, at 60 pesos naman ang per kilo ng cauliflower. Nasa 55 pesos naman ang kada kilo ng sayote, 30 pesos hanggang 40 pesos ang per kilo ng repolyo, habang 55 pesos naman ang singil sa kada kilo ng luya. Aminado ang mga vegetable vendor na hindi lahat ng gulay sa merkado ay bumaba ang presyo dahil na rin sa mahinang anihan nito sa mga lalawigan, partikular na sa Luzon area. Gaya na lamang ng string onions na nananatili pa rin sa 48 pesos hanggang 50 pesos ang kada kilo, ang carrots na nasa 60 pesos pa rin ang per kilo, at ang patatas na nasa 80 pesos pa rin ang kada kilo. Hindi din gumalaw ang presyo ng lettuce o yung ginagamit bilang pang-samgyup sa halagang 130 pesos per kilo. Samantala, may nabibili pa rin na tingi-tingi o yung kada supot ng siling pula, at ang berde o yung ginagamit bilang pangsigang, kalamansi, bawang at sibuyas sa halagang 20 pesos. Ito si Patrol 30 Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Oras na para ipakilala ang aming minamahal na himpilan. Tandem nina David at John. David Oro at John Ibanez. Magkakambal na pagseserbisyo sa bayan. Tandem! This is the news and information station of Aliu Broadcasting Corporation. Nationwide, worldwide, and netwide. Broadcasting live from City State Center, Pasig City, Philippines. Ito ang DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama sa lahat ng Pilipino. Oras pong alas 7 na ng umaga. Narito po ang napakagandang mensahe mula sa aming nag-iisang boss, D. Edgar A. Cabangon. February's Love Quotes. One beautiful heart is better than 1,000 beautiful faces. Think good, think God, thank God. Love, love always. And have a great weekend o week ahead, and God bless. Yan po ang napaka-ikli pero tawag doon,
napakalalim at malamang mensahe mula sa aming nag-iisang boss, D. Edward A. Cabango ng Aliw Broadcasting Corporation.